Sige, Manong Ted at siya, nasa serya tayo ni Joshua. Yan po yung pumalit kay Moses. Alam niyo yung mga moment po na may plano ka na, may pangarap ka, may backer ka na, sabi ng Diyos, sasamahan kita, pero biglang na-realize mo, parang may malaking balakid sa pangako na binigay sa'yo. Ganito po yung sitwasyon ni Joshua. Pinalitan na niya si Moses bilang leader. More or less, mga 1 to 2 million po yung tao na to Israelita, no, na lumabas sa Ehipto. Patay na si Moses, pinangakuan si Joshua, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero ito po problema. Meron pong Jordan River na balakid sa pagitan nila at ng Promised Land. Remind ko lang po kayo, ito po ay flood stage. Ibig sabihin po, talagang rumaragasa yung alon at tubig dito sa Jordan River during that time. At pagtawid nila, may naghihintay pa mga kalaban. Alam niyo po, ang verse na na-remind lang ako rito sa 2 Korinto 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Sabi po sa English, we live by faith, not by sight. Faith, number one po, faith moves before the miracle happens. Ang instruction po kay Joshua, manguna ka kasama yung mga priest, dala-dala yung Ark of the Covenant. Hindi sundalo'y nauna. Yung mga priest ng Israelita, dala-dala yung Ark of the Covenant. At ang siste po, pagtungtong daw po ng mga priest sa dumaragas ang tubig, mahati yung dagat o yung ilog. Kung kayo po yun, sandali lang muna. Hatiin mo muna bago kami tumawid. Pero tingnan nyo po, ang Jordan umaapaw, worst timing, worst condition, pero best moment for God to show His power. Maaari ikaw ngayon, anong unang hakbang hinihintay mo, okay, para bago ka kumilos? Hinihintay mo ba munang pag may pera na, saka na lang ako magsisimba. Pagka maayos na, saka na lang ako magpapatawad. Pag bumait na siya, siguro patawad ako. Pero alam niyo po, ang faith, kumikilos po. Pag tayo mismo, we take the bold step of faith kahit hindi pa po clear ang lahat. Pangalawa, faith fixes its eyes on God, hindi po sa water. Ang instruction po malinaw. Sundan niyo yung arko at kung saan siya pumunta, doon kayo sumunod. Hindi yung agos, hindi yung lalim ng tubig, yung presensya ng Diyos. Yung po kasing Ark of the Covenant represents the presence of God dito sa lupa. Kaya sinabi, kung saan pumunta yung arko, sumunod kayo kasi hindi naman po nila alam kung saan ang daan papunta rin sa Promised Land. So ang point lang po rito, when you follow God's presence, direction, the right direction will follow. Ilang desisyon na yung ginawa nyo na sablay dahil nanguna yung pansarili nyong kapakanan, nanguna yung laman, kumbaga, kaya sablay yung naging ending po natin. So sa decision mo ngayon, ano bang sinusundan mo? Presence or pressure? Magandang tanong yan. At pangatlo, faith creates a path for others to follow. Hindi lang po si Joshua yung nakatawid, buong Israel, bata, matanda, pamilya, yung future generations. Ang point po na to, ang faith mo hindi lang personal, ito po ay may communal effect, may communal impact. Hindi lang po sila Joshua at mga sundalo nakatawid, lahat po. So yung ginagawa mo ngayon bilang ama, tumatayo ka sa tama bilang isang MBPS driver, ikaw na hardinero na ginagawa mo tama, ikaw na simpleng empleyado na hindi ka nangungupit sa petty cash, yung ginagawa mong pananampalataya at paggawa ng mabuti, ang impact niya hanggang kaapu-apuhan mo. Pero ganoon din po, gumawa ka ng mali. Okay, parang political dynasty yan. Kung nakita sa ninuno sa lolo, hanggang apo ng apo, korap yan. Kasi ganun lang naman po yung labanan dyan, na isasalin natin yung ating practices. Kaya faith that stands becomes a bridge for others to cross. Kung ano man po pananampalataya meron ka, isang magulang na nakikinig ngayon, tayuan mo lang yung pananampalataya na yan. Patay ka na, mga apo ng apo mo, nabe-bless pa dahil sa pananampalataya na iyong ginawa. 2 Korinto 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Tayo manalangin. Panginoon, patawarin mo kami kasi madalas nagtatrust kami sa mga visible things. Natatakot kami kasi sa nakikita sa mga visible things. Ang laki na ng bill na papasok, ang daming problema, itong mga empleyado na nag-aaklas. Lord, lahat kami naka-based on what we see. Pero Lord, mayroong spiritual aspect, Lord, ang buhay dito sa mundo, yung tinatawag na pananampalataya. Ito ay kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Kung kami ay magtatap sa power mo, mabibuild ang aming faith to see beyond the present circumstances. Kaya Lord, sa mga nakikibaka ngayon sa laban dito sa mundo na to, bigyan mo sila ng matinding pananampalataya to overcome yung challenges na physical, emotional. Lord, tatagan niyo po sila upang sila ay makakapit sa iyo at manatiling matatag sa kabila ng mga temptasyon sa mundo na to. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.